di ba, Jay Guevara, meron nga kayong balita. Mayroon daw sinasabi itong si Trillanes na ipinasa niya na yung script ng Senado sa ICC. Oo. Diyan, di ba? Pero ang isa lang masasabi ko dyan kay Trillanes, wala kaming pakialam. Oo. Ano ka lang, gawin mo na yung gusto mong gawin. Kung gusto mo, isama mo pa yun. Ito lang, madugtong ko lang doon kanina bago tayo magpatuloy dito kay Trililing. At yung, ilan yung 47? 46? 47. 47 bills, hindi lang po yun basta ipapasa ha. May mga explanation po doon. Matinding mga explanation doon si Pastor. Hindi lang basta-basta, sige, ganito, ganyan. Hindi, may mga explanation ho doon. Kung paano gagawin, kung paano gagawin at kung paano i-implement. So, Alam mo, back to you. Sinabi ni Boss Dada na nag-aantay siya ng debate. Alam mo, pagdating ng debate, dalawa lang itatanong ko sa kanila, babaligtad lahat sila kay Pastor. Karamihan ha. Una, yung pinapangako mo ba nagawa mo na dati? Yun. Yari sila doon. Pangalawa, dito maraming babaligtad. Kaya mo bang magpa-drug test? Tapos na sila dyan. Ngayon pa lang, wala na eh. Tahimik na sila eh. Si Trillanes ba? Kailangan ba magpa-drug test nito? Ay po. Hindi siguro ano na eh. Hindi ba ako? Hindi siguro hindi na drug test. Taga Hetri. Mental check-up na kailangan dito. Rabies. Parang parang hindi humihinto ng Tahol. Kahol no? Veterinarian kaya Ito na. nga, pinasa na niya. Sabi, ang linaw-linaw ng posisyon ng Malacanang, Trillanes, na hindi magkikipag-coordinate ang Pilipinas sa ICC. Pilipilit mo pa rin yung ICC. Kayo na nagsabi na napakaraming inamin ni Duterte doon sa hearing. Bakit sa ICC na naman kayo nakikipag-cooperate? Dito sa Pilipinas, simulan nyo na. Kami na nga ang humahamon sa inyo na simulan nyo nang magsampa ng kaso laban kay Duterte dahil ang huhusay nyo naman, sinasabi nyo naman na marami siyang inamin. Si Ping Lacson din. Sinasabi din ni Ping Lacson na si Risa Ontiveros lang daw ang senador na nanindigan. Sinabi din ng ibang mga congressman na si Risa Ontiveros lang daw yung nagtanong. Hindi naman daw nagtanong yung iba. Ano masasabi niyo dyan, mga partner? Well, ito namang mga banal-banalan no? Banal-banalan kayo, mga mga sir, no? Baka lumagpas kayo dyan sa langit sa sobrang kabanalan ninyo. Tayo po, hindi po natin ini-encourage yung pagmumura. Pero, etong nangyayari sa bansa natin, talagang mapapamura kayo. Ano ba? Etong mga kumokontra or galit na galit sa pagmumura ni PRRD, kayo ba ay nakagawa na ng paraan sa Pilipinas para hindi mapamura ang mga tao? Yung palamura na yan, alam nyo sa sarili nyo kung ano ang naging ambag sa bansang Pilipinas. Yung nagawa ng matanda na yan na palamura, nagawa nyo ba? Yung unang katanungan. Kayo puro kayo kiyaw-kiyaw Puro kayo wak. Banal-banalan kayo, desentihan. Hindi namin kailangan ng mga disente. Ang gusto namin, yung magbibigay sa amin ng katahimikan, kapayapaan, at kahit papaano konting kasaganaan dito sa Pilipinas. Diba? Etong matandang to na si Duterte, yan, siya nagbigay sa amin noon. Kayo, ano ba pwede nyo iambag sa amin? Ganun na lang. Maniniwala kami sa inyo. Yun. May lang ako doon sa sinabi ni former Senator Panfilo Lacson. Na sinabi niya na si Risa Ontiveros lang daw ang nagtanggol sa dignidad ng Senado. May papaalala lang ho ako sa inyo, Panfilo Lacson. Paalala lang po na si Risa Ontiveros po ang sumira ng dignidad ng Senado. At yung sinasabi niyong siya ay nagtanggol ng dignidad ng Senado, parang napakalabo ho nun. Coach Oli? Alam mo yung patungkol dito sa ICC at meron tayong nadinig na balita about dito Yung nabanggit kanina ni Boss Dada na hindi raw makikikooperate ang presidente o ang gobyerno o ang DOJ, hindi magbibigay ng materials dito sa ICC. At ang nabalitaan po natin dito ay kaya po pinilit nila magkaroon ng Senate hearing. Kasi pansin nyo,
yung mga binibitawan na ipinasa ni Trillanes sa ICC, ayun po ang pilit na idinidiscuss nitong ICC, nitong sa Senate at saka sa Quadcom. Bibigyan nila ng bunganga itong sinabmit ni Trillanes sa ICC. So sa madaling salita, kunwari hindi sila makikikooperate pero kukuhanin yung transcript sa hearing at yun ang ipapasa sa ICC. So sa madaling salita, may plano po. Sa katunayan, meron tayong nabalitaan na habang nga daw naghihiring, ito isabi, di umano, habang naghihiring dyan sa Quadcom, ay nasa kwarto po si Trillanes. Andyan po siya. Talaga? Ano ginagawa niya doon, Coach Oli? Siya nagsusupply ng mga dapat pag-usapan. Kaya, oo. So, medyo matindi to. At may ebidensya po dito kasi doon sa naibalita ko, ay may CCTV dyan. At antay-antay lang natin kung aaminin nila to o hindi. So, ibig sabihin, nagsasabuatan na sila eh. Yung Meron mga talaga. Pula, dilaw, pink, nagsasabuatan na? Oo. Isipin mo kasi hindi magpa-participate saan sila pupulot. Ngayon, na-discuss. Then yan ngayon. So talagang isusunod-sunod na po ito, yung impeachment kay BP Sara at lalo na itong pagpasok ng ICC. But anyway, in any case, sinabi naman ni PRRD, sa akin yung isisi lahat. Huwag sa mga pulis. Ako may kasalanan. So antayin natin, but alam ko, ang taong bayan ay susuporta kay PRRD kung sakasakali mang itong maitim na plano nila ay magtagumpay. Duda lang kung ito ay di umano may katotohanan. Bakit may partisipasyon itong nasa Quadcom? Diba? Alam nyo, may isa akong nakikita dyan. Kasi kung isipin nyo, si Trillanes, todo suporta sa ICC. Tapos yung Malacanang, todo tangge sa ICC. Hindi kaya palabas lang to? Kasi hindi naman din kikilos si Trillanes nang wala ding basbas yan. Hindi ko nga alam kung sino yun. Pero mapapaisip ka na tanggi sila ng tanggi, tapos sulong ng sulong si Trillanes dyan mapatungkol sa ICC. Hindi kaya ginagamit lang to si Trillanes para yung galit ng taong bayan ay mapunta sa kanya at maiiwas naman dun sa kabila. Pero mga partner, ako kasi dapat to si Trillanes, di na pinagpapapansin to dahil irrelevant na ito eh. Wala nang, kumbaga sa wala nang kwenta to sa bayan natin. Sabagay. Pero kasi si Trillanes, ugali niya na yun eh. Lalo't sapaw sila ni PRRD ngayon. Kaya laging gusto niyan laging umepal. Hindi nga siya nagtagumpay nun eh. Hindi nga siya nagtagumpay nun na nasa likod niya yung militar eh, lalong-lalo pa ngayon. Kaya Caloocan, naku po. Kaya ako, para sa akin, dapat to Trillanes, hindi na natin to masyadong pinapansin. Ito si Lacson ang dapat na pinag-uusapan natin dahil tatakbo to eh. Kaya nga pala, ito yung galit din to sa kay Bongbong Marcos noon. Pero sabay-sabay silang tumatakbo ng presidente, ang dami rin sinasabi nito. Ito pa nga yung isa sa nagpaugong ng drug test. Pero ngayon, hindi mo na naririnig na nananawagan nun. Diba? At tumakbo pa sa partido ng administrasyon. Kasi lumalabas sa sinasabi ni Pampilo Lacson na parang sinira daw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte yung Senado. Kung siya nandoon, baka ganyan din ang naging niya. Magaling lang sila magsalita. Kahit si Jesus Escudero may nasasabi din sa pagmumura. Magaling lang kayo magsalita kasi wala kayo doon. Pag nandoon kayo, doon nyo talaga makikita, doon nyo marirealize na iba talaga si PRD, iba yung impluensya ni PRD, iba yung aura niya. Rockstar talaga yung matanda. Correct. Oo, Diyos ko po. Makikita nyo naman, nandiyan dyan si Jinggoy, napakahigpit niyan. Nandiyan dyan si Villanueva, napakahigpit niyan. Si Coco Pimentel. Sinasabi nyo ba na mas magaling kayo mag-control kaysa kay Coco Pimentel? Correct. Sa totoo lang, napakagaling ng pag-control ni Coco Pimentel nung pag-conduct niya ng investigation hearing na yan. Ang galing, as in, alam niya kung kailan siya kailan niya puputulin, alam niya kung kailan siya magre-recess, ang gaganda ng mga tanong niya, walang showbiz doon sa mga tanong niya. Makikita mo na kapag nakikita niya na medyo nagkakainitan na, alam niya kung kailan niya i-stop, alam niya kung kailan niya i-go-go.
Alam niya kung kailan niya tatanungin si PRRD. Kaya masasabi ko na talagang bagamat itong si Coco Pimentel, hindi kaalyado ni PRD, nakita natin talaga na fair. Yung respeto nandun. Oo, At tsaka... ano yan, hindi rin sabi ko nga, basta-basta yan. Si hindi nyo Coco Pimentel. maiintindihan. Sabi nga ni PRD, hindi nyo maiintindihan kasi hindi naman kayo naging presidente. Correct. Pag naging presidente na kayo ng Pilipinas, maiintindihan nyo na. Hindi kaya nasaktan dun si hindi ka tinamaan din doon si Lacson doon sa sinabi ni PRRD. Kaya siya Hindi siya nagkomento talaga ng magiging ganyan. presidente ever. Ilang beses siya siyang tumakbo ng presidente. Hindi nga, baka nga dahil doon, kaya siya nagsasalita ng ganyan. Kasi parang nasa kaya pool siya din siya. nagsasalita ng ganyan. Kasi nga, tumatakbo siya. Kasi nga, alam mo yung mga doble kara. Balimbing eh. Balimbing. Balimbing. Kaya siya nagsasalita ng ganyan kasi kahit naman nung si PRD ang presidente, wala namang masamang tinapay kay PRD yan. Wala namang masamang statement kay PRD yan. O lubasa din ngayon, tumatakbo na siya sa ticket nila Bongbong Marcos. Biglang ano na siya, meron na siyang statement. Ito lang, may lilinawin lang ako kasi nung nakaraan, may sinabi si Ping Lacson na ang nakikita niya daw na pagiging presidente sa darating na 2028 ay si BP Sara. Pero dito nga sa Banateros, may kasabihan kami na pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Kasi may nag-comment agad na basher dito na kakampi daw, wag daw banatan, kakampi. Hindi po pwede. May nag-chat eh. Wala naman tayo Si na Ping Lacson daw. Hindi ko Si Ping namin Lacson? naway ah. Paano natin nakakita? Hindi, ang kinukomentuhan natin dito, yung statement niya na Oo. na parang Walang personalan. tinotoy ni PRD yung Ang hearing. Senado. Hindi, sobrang galang nga ni PRD. Sorry pa nga ng sorry si PRD. Bagamat dati siyang presidente at sobrang taas pa rin ng paghanga ng tao sa kanya, sa totoo lang, yung mura naman niya, frustrations lang eh. Yes. Ganito ba naman nangyayari sa bayan natin? Hindi ka magmumura? Alam niyo, kung Correct. pwede nga lang magmura dito, maliligo talaga kayo ng mura sa amin eh. Correct. Kaya lang, bawal eh. Sama-sama niyo pa kami dito eh. Oo, bawal eh. Kung pwede lang, talagang baka bawat sentences may mura dahil sa dami ng kahayupang ginagawa niyo sa bayan natin. Correct. So, sabi ko nga kanina, di ba? May nagawa na ba sila na paraan para hindi mapamura ang mga tao? Kamura-mura naman talaga. Yun ang nangyayari sa bansa natin ngayon. Yun ang pinupunto namin dito. Sino pa ba yung sinasabi? Si Lacson, Trillanes, sino pa? Si... so Ito pa yun, si si Cheese Cheese naman, Escudero. yung sinabi naman ni Cheese para sa akin. Sa susunod, kung sakali, pero malamang hindi na. Pero kung magkaroon ng part 2 at pumunta ulit dyan si PRRD, umattend ka. Tapos pag nagmura, saka mo sitahin. Kaya Tingnan ko pa-content kung mo. kaya mo. Di ba? Ganun lang yun eh. Andiyan dyan na nga si nandiyan dyan na nga si Ontiveros eh. Oo. Alam mo ba kung gusto nung gawin ni Ontiveros, kung nakikita lang ni Ontiveros na kakampi niya yung mga tao ron, pinakontempt niya yan. Correct. Oo. Kaya lang nakikita niya eh. Teka, parang pati yung mga nanonood sa Senado, pinalakpakan si PRD. Paano mo iko-contempt yun? Yan. O kaya ang ginawa na lang ni Risa Ontiveros, Kumontra na lang. binaboy na lang, ano na lang niya. Pinipilosopo na lang niya si PRD. Yes. Akala niya magfo-fold si PRD. Wawa. Pumalag. Lalo, siya nagiging Lumaban. bumaliktad eh. Oo. Baliktad eh. Yung mga pati sinabi niya ayaw niya mapunta sa impyerno, hilain daw siya ni Oo. impyerno. Wala Hilain siya- niya sa impyerno. Wala siyang kawala eh. No? Hilahin kita, ma'am. Sa ito na lang kay Senator Cheese Escudero, no? Wala ka naman doon, dahil mo hanas. Ang dami mong ebas, wala ka. Sana umattend ka para doon mismo, on the spot, masabi mo or kinontra mo si PRRD sa pagmumura niya. Naku naman, puro tayo ganyan eh. Di ba? Pag sa interview, sa radyo, sa TV, ang gagaling natin. Pero sa actual, wala naman tayo doon. Yan nga. Pero pag tama palapakan, pag maliban natin, okay. So far, in fairness kay Senator Cheese Escudero, patas siya doon sa mga inamin di umano ni PRD sa hearing. Inamin naman niya na hindi alam at mukhang mahihirapan kung paano nga i-operationalize yung mga sinabi. pagsabi ni PRD kasi putol eh. Ganon. Kompleto eh. Ganon pagaling. Ganon kabobo si Trillanes. Kung saan dyan nakakita doon na pwedeng magamit laban kay PRRD Hindi, ng ICC. wala siyang makita actually si Trillanes. Wala siyang makita doon na pwedeng ikaso kay PRD dito. Kaya dinala na lang niya doon sa ICC. ICC naman, politika yan. Ayun. Oo, di ba? Ako, final word lang para sa akin. Katulad ng lagi natin sinasabi, mag-uundas na at long weekend. Enjoy yung weekend ninyo.
At syempre, may bagyo na paparating, mag-iingat po kayo doon sa mga babiyahe. Make sure na safe yung inyong mga sasakyan. Kung kayo naman po magko-commute, magbaong kayo ng mahabang pasensya dahil napakahaba na po ng pila sa mga sa mga bus, sa mga estasyon natin ng bus terminal at pati sa lalo na yung mga tawid dagat, mag-iingat po kayo maigi dahil may bagyo. O kung kaya nyong mag-spend na lang ng undas sa mga bahay ninyo, mas safe, mas okay pa yan. And yun lang para sa akin. At syempre sa akin naman, doon sa magpupunta sa mga sementeryo, alamin po natin kung anong mga pinagbabawal dyan. Bawal lighter, matutulis na bagay, alak and all that. Bawal po yan. At sumunod po tayo sa batas. Kahit yung mga ibang nasa gobyerno ay sumunod sa batas, tayo na lang po sumunod. Tayo na lang po yung para sa kanila. So, ayun lang po. At ang last message ko, bukas po ang guest namin ay si Cathy Binag. Yan. Abangan nyo po yun, maganda po yan. Ayan, Tatanungin ko siya kung kumakain ba siya sa loob ng banyo. Yan. Tatanungin ko yan. Tanungin mo yan, ha? Ah, Tatanungin din natin, Coach Oli, kung siya ba ay single or double. O yun. Hindi, ngayon pa lang, tanongin mo na si Coach Oli kung single siya. Single ka ba? Ako ba o siya? Siya pala yun. Hindi pala. Hindi naman. Akala ko kasi ikaw yung guest bukas eh. Hindi ba? Ay, anong anchor ka pala? Marami tayong mga itatanong kay Kat. May pasabog. At may pasabog. May pasabog di umano. Si Cathy bukas, dalawa. May video? May video. Malupit. Marami kaya? Parang Abangan. magka-chat kayo Oo. Nagtatampo na ako. Bakit sa'yo meron pasabog? Ba't sabi wala? Kinuha mo yung number? Buti ka may alam ka. Di na nagre-reply sa akin si Ma'am Cathy tsaka si BP Sara. Ay, grabe naman. nagsasama ang loob. Wow. Pag yung mga magaganda, hindi nagre-reply sa'yo, sumasama ang loob mo. Bakit pag si di nagre-reply sa'yo, okay ka lang. Si Risa Ontiveros. Si Risa Ito Ontiveros. last message ko sa... Ako mag-ano ako sa mga magulang, ha? Kasi alam naman natin na usong-uso ngayon ang pagkawala ng mga kabataan. Yun. So lalong-lalo na dyan sa mga pumupunta sa mga sementeryo, panatiliin at mas pangalagaan nyo po ang inyong mga anak na huwag mawalay sa inyong tabi dahil usong-uso po ngayon ang mga nawawalang mga bata. Kaya doble ingat po at enjoy po kayo. Ayun, no? Hindi lang pondo ng bayan nawawala, pati bata. Pati bata, nawawala na. Bumabalik na naman ngayon yung mga internal organs for sale. But anyway, bago tayo magtapos, para naman sa ating Christmas countdown. 55 days na lang, mga Ayun, kabanateros, at Pasko na. Merry Christmas na talaga, no? 55 days bukas. 54 na lang. 56 days na lang. Good Bukas Jolly. 54 na lang. Baliktad. Baliktarin natin. Pahabain uli natin. Jolly, Master. Boss Dada. Marami Na, siguro ilang araw mamamas na ko. lang, tatanda na naman ako. Oo, mag-birthday na pala to eh. December to eh. Birthday mo na yan, ha? Oh, next year na ulit. Next year ulit. Mag-birthday ako sa January na lang para pangalawa na. Ganda ng birthday niya, December. December, no? Ang swerte daw yung mga nag-birthday na December, no? Kala ko Pebrero yan. Bakit? Sabi niya, pag Pebrero daw, Ano? Nalakas to pa. maluwag ang tililing. Uy, bait naman ako Kita-kita po tayo uli mga banateros bukas kasama si Cathy. Dito lang sa SMNI. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Ako po si Coach Oli. Ako naman po si Boss Dada. At syempre, ako naman si Master Judea. At ako naman po, ang pinanganak ng December, napakabait na si Jay Guevara. Yun, Para oh. sa Sa Diyos, Diyos, Pilipinas Pilipinas ating mahal.